Magandang hapon mga kapatid. Ito na naman si Aling Marie na kahit may sakit, lumalaban pa rin. Alam nyo, itong nangyari sa ating Pilipinas na binaha, ito ay hindi isang karma. Ito ay isang pagsubok. At ito ay isang pahiwatig sa mga nanunungkulan na dapat pinapahalagahan nila ang ibinigay ng Diyos sa kanila na pagkakataon na maglingkod ng tama. Pero anong ginawa? Kung tayo nga ng mga simpleng mamamayan, hindi natin magawang iwanan ang mga alaga natin kahit isang saglit lang. Pero, ano itong nangyayari sa ating gobyerno? Sinasabi ni Marcos, napakaraming pondo ang inilaan sa proyekto para sa mga pagbaha. Pero bakit binabaha? Matagal na yung sinabi. Ang Vice Presidente, anong ginawa? Umiwas, kabagyuhan, lumipad, walang takot sa pag-iwan ng kanyang nasasakupan o ng mga mamamayan na nangangailangan ng tulong ng isang Vice Presidente. Bakit? Natakot ba siya? Dahil alam niya na lahat ngayon ng sangkot sa war on drugs ay isinama na ng ICC, gaya nila Albayalde. Kaya ngayon, darating at may nakahanda ng warrant of arrest para sa mga kriminal o sa mga sangkot o sa mga kasabwat sa patayan dahil sa droga. Mga kapatid, alam nyo, napaka-imposible ng mga binitawan ni Marcos sa kanyang sona. Ako'y ngayon lang labas ng aking saloobin. Maraming sinabi si Marcos. Pero ang gusto ko makita yung aktwal, yung nangyayari talaga. Kasi madali magsalita. Kahit tayo simpleng mamamayan, pwede nating sabihin na, ngayon, sarado na mga pogo. May nakita na ba kayo pinasara mula nung magsona? Sabi niya, malaki ang pondo para daw sa mga proyekto ng baha. Eh bakit ganito? Ang daming biktima ng baha. Ano kaya ito? Nagampanan kaya lahat ito ni Marcos noong nagsisigawan ng tao, noong nakikita niyang naglalamuyan sa baha? Eh yun ng tapunan ng basura, wala siyang na-provide eh. Wala pa kay Duterte. Basura na ang problema ng bayan. Wala pa kay Duterte. Agbaha na ang problema ng bayan. Malapit na namang matapos ang isang taon. Haharap na naman sa samot-saring bagyo ang Pilipinas. Pero, iniintay yata talaga ng mga Hudas na lumubog na ang Kamaynilaan, ang Bulacan, ang Marikina, ang Pampanga. Wala eh. Sa ibang probinsya, hindi rin naaabot ng panunungkulan nila. Mindoro nga eh. Hanggang ngayon. Ngayon, binabaha na ng todo. Eh, ang kuryente doon, hindi pa rin nila naaayos. Nasaan ang power ng mga nakaupo? Kayo, dalawang leader na nakatataas. Kayo, na mga senador. Kayo, na mga nasa kongreso. Nakikita nyo lahat ng problema. Pero ni isa, wala pa kayong nalulutas. Andyang sikat yung mga pulis na pumatay, nagtanim ng baril at ng ebidensya. Andyang nakikita nyo yung mga pogo, yung mga kasangkot. Andyang nakikita nyo yung mga sina Kibuloy, sina Bantag. Meron na ba kayong naipakulong? Andyang sinasabi na, salamat, may pondong malaking iniakyat ang OFW. Nasaan? Ang daming mamamayang gutom at ngayon mas gutom at ngayon nawalan ng tirahan.
Nasaan lahat ang binibitiwan yung salita bilang mga leader? Nasaan ang gawa? Puro ngawa. Di ba? Puro ngawa. Walang gawa. Wala kayong maipakita. Puro parinig lang sa tao. Pero wala kayong maipakitang aksyon. Salita, ang dali-dali lang yan. Okay? Yan mga kapatid, ang masasabi ko sa panahong ito na nagdudusa at nagtitiis na ang mga kababayan natin dahil sa mga kayabangan, kasinungalingan, kasakiman, mga nakawan, mga patayan. Yun lang. Walang nalulutas. Yun, may nakikita sa mga kawalangian. Pero walang kabutihang na ipakikita. Yun lang mga kapatid. Salamat.